Meron kayong ginawa dito ng ano, na right of way natin nagos dito. Ayun yun. Dito tayo. Si Engineer Bong. Turbo? Si Engineer Franz. Si Kuya, anong name ni Kuya? Bino. Bino. Okay. Nagpaparaw kami ngayon. Oh no! Bisa na uli. Sayang na may glutan natin, boss. Meron na po kami tinatalaktak dito. Ako'y manununan naman. Lagi akong suking-suki ng ano eh. Pinagkakatuwaan eh. Nandito kami sa San Francisco, Bulacan. Naging project natin dito. Kailan mismo yan ano? Medyo malaki-laking property. So normally, isa po ito sa process. Kung magkikwento ako sa inyo kung paano namin ginagawa ang process ng pag-acquire ng property. Engineer Franz at si Kuya Bino, yan po ang ating official. Sila po ang initial na magsusukat muna at aalamin kung tama ba yung property na kinukuha namin at sinasabi ng owner. Kailangan po kasi magkatugmayan. May mga owner po kasi katulad dito, tulad sa kabila, all this time hinahawan nila yung property, sinisinop nila, tapos only to find out nung sinusukat na namin, kaya pala hindi magtugma yung pagsusukat nila engineer yan. Kasi yung title na nasa kanila nandun pa sa kabila. Ang nangyari, quick story lang. So sinusukat nila, tapos sabi ni engineer, bakit kaya hindi nagtutugma? Ano ang meron? So kumuha na sila ng, anong kinukuha nyo, Franz, sa ano, sa assessor? Tax mapping ba? Oo, kukuha muna sila ng tax mapping sa assessor para malaman yung mga kadikit na lupa. So, yan po talaga ang initial step. Pag mag-a-acquire po tayo ng property, lalo po sa mga first-timer, make sure na kahit sinabi ni owner, yan, madalas po nating na-encounter yan na, hindi, walang problema yan, okay naman yan kasi inaayos ko yan. Hindi naman po sa walang tiwala. Pero katulad po nung experience namin na yon na sabi ni all this time si owner is medyo may edad na at tagal nilang sinisinop yung property all this time. Yung pala yung property na yung title na hawak nila sa kabila pala. So naayos naman kasi yung nagbenta in good faith naman, na alam din niya na yun yung property niya. Tapos buti na lang kasi yung kabila, itong pinaka-property na to, talagang willing naman talaga magbenta. Buti sana kung laging ganun ang senaryo. But anyway, ganun nga unang process natin. Make sure po na meron na po tayong geodetic engineer na partner para sila na po ang bahala sa pagsusukat, pati pagkuha ng tax mapping sa assessor to make sure na yung binibenta sa ating lupa, yung gusto nating property at yung binibenta ni seller ay tugma. Kasi madali lang po naman talagang mag-check sa RD. Pag nagpunta ka sa RD, pinakita mo yung title number, hindi naman titignan doon kung saan talaga yung property. Doon at the second step yon, second step. So ito yung magiging right of way niya. Kailangan po kasi magkakadikit yan. And ngayon lang namin inaayos syempre para pag nag-turnover kami, maayos yung lote, maayos yung daan, maayos yung titulo. Ang macho naman nung dumadating na yan. Po si Boss Bong. Oh, hello po. Hello po sa inyo. Yan. Dapat lagi tayo naggaganto eh. Dapat, Boss Bong, nagbablog ka din. Kasi pag tinatanong nila, ba't daw hindi ako nagsasabi about sa ganito? Kasi ikaw naman talaga dito ang mas nakakaintindi. Ano kasi, meron akong mga dapat i-upload. Nahiya ako eh. Tapos dito sa vlog ko, lumalabas ka. Tatanong po kayo sa mga ganyang process. May engineer, kala architect. Kasi si Boss Bong, iniwalay niya ang construction. Siya po ang official partner ni Treehouse. Meron na po tayong construction company. Anong pangalan? Ermac Builders. Anong services? Lahat eh. Naks. Di pwedeng lahat. Kaya ka na naman sasakupin mo lahat eh. Build ng bahay, drainage. Oh, yan. Basta yung sa development, sila na po ang namamahala diyan. Sila, eto si Engineer Franz, geodetic. Siyempre sa sukat ng lupa. Saka kailangan natin, boss, yung mga license na
engineer. Para, Sila nga yun. siyempre, Oo. napakahirap namang magpaano ng isang property na nahanapan talaga ng lisensya. Oo, tama. Yun, after nito, punta kami doon sa kabila. Ito naman ay offer lang. Wala naman kami pambili pa talaga. Tayo. Yun lang muna. Bye. Ha? Ano yung tinuro nila naman natin? Itong bukid eh. Yung bukid. Ayan, yan. Yung bukid na yan. Hindi ko nga ba alam. Kaya hanapin natin yung plat na binigay. Baka At naman, pagkatapos ayun. po ng birthday bash natin, hindi naman po titigil ang araw, magtatrabaho pa din! So, ayan, after 15 to 20 minutes sa paghihintay, nakita na po ng engineer natin yung exact spot or location ng property na hinahanap natin. Kaya, importante po talaga kapag bibili tayo ng lupa, sana may kausap na rin tayong geodetic engineer kasi sila po ang makakapag-determine ng exact kesa pumunta pa tayo ng assessor para sa tax mapping. At least dito, sila na bahala dito mag-plan. So, ayan po yung dalawang engineer natin. Magkapatid po yan. Ayan, punta tayo doon. Saan daw yung pinaka, ano? Ito nga daw po. Ito mismo, exact. Oo, kaya lang pinapakuha ko ng tax mapping. Oo. Kaya kasi magka-ground tayo, baka biglang, siyempre, ma-open yung iba. Papaalam muna natin. Nahanap pa lang naman natin eh.